Babala laban sa pagpapaimbabaw, pagkilala kay Kristo. Ang mayamang hangal, pananalig sa Diyos. Samantalang dumaraksa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura. Na mga Pariseo, ito'y ang pagpapaimbabaw. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Walang natatago na di na malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Hindi ba't ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinagbabayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin,
at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig pook, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Basbasan niyo po sila, aming Amang nasa langit, aming Banal na Espiritu, aming Panginoon Hesukristo. Basbasan niyo po sila ng makapangyarihan ninyong pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaaway. Sapagkat ang gawa ng kaaway ay wala na tayong dapat ikatakot. Bagkus naroroon ang kapayapaan, ang kagalingan, at ilalayo ka sa lahat ng uri ng karamdaman at ilalayo ka niya sa kapahamakan. Mahal naming Pangulo Bongbong Marcos, pagpalain ka nawa ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Banal na Espiritu, Amang Yahweh, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Pangunahan niyo nawa ako, Ama, sa umagang ito upang maging matagumpay at maayos ang bayang Pilipinas na ating lupang sinilangan. Sa inyo na mga anak ng Diyos na narito sa ibabaw ng lupa, lagi ninyong tatandaan sa inyong sarili, mahal kayo ng Diyos. Kailangan nating sumunod upang hindi tayo mapahamak, bagkus naroroon ang kanyang gabay at ang pananampalataya. Pagkilala
sa ating dakilang lumikha. Tayo'y yumuko at tayo'y manalangin upang tayo'y makaabot at makarating doon sa paanan niya. Mula sa langit, nasa trono ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Jesu Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory,
forever and ever. Amen. Purihin Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Patuloy niyo po kaming ingatan saan man kami pumaroon. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po, Ama, sa mga biyaya na pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Patuloy niyo po kaming patnubayan, at ang gawain ito, kayo ang siyang manguna. Hindi ang aking kalooban, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay, at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa.
Sambahin natin ang dakilang Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Jesucristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, Ama, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Pangunahan niyo nawa ang gawain ito ayon sa inyong kalooban. Ako'y magpapahayag ng mabuting balita. Tayo'y makinig upang tayo'y magising sa ating ginagawa sa araw-araw. Magising tayo na bukas ang ating puso, bukas ang ating isip, bukas ang ating kalooban. Babala laban sa pagpapaimbabaw. Ang dapat katakutan, pagkilala kay Kristo, ang mayamang hangal, pananalig sa Diyos. Samantalang dumaraksa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan na sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura na mga Pariseo, ito'y ang pagpapaimbabaw. Ano mang sabihin ninyo sa dilim at maririnig sa liwanag, at ano mang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Walang natatago na di malalantad at walang malilihim na di mabubunyag. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Hindi ba't ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatakwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu ay hindi mapapatawad. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan.
Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talimhaga ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako't kakain, iinom at magsasaya. Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Ngunit sinasabi ko sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito'y babawi ang kanang buhay, kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? At sinabi ni Jesus sa kanya, mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magbagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Isipin na lamang ninyo ang mga uwak, hindi sila naghahasit ni nag-aani. Wala silang banga ni kamalig, gayon man pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayong higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Isipin ninyo kung papaanong sumisibol ang mga bulaklak sa karang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kaya huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin. Kung hindi nga ninyo magawa ang gayong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan ay dinaraptan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit naman ng pananalig ninyo sa Kanya. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng bagay. Kaya't higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang kinakailangan ninyo. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha, gumawa kayo ng mga lukbutan, hindi naluluma, at mag-impok ng kayamanan sa langit, na hindi nakukulangan, sapagkat doon walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninira na tanga. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan at naroon din naman ang inyong puso.
Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutan nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw. Hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talimhagang ito para sa amin o para sa lahat? Mapapalad sila kung naratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya'y dumating. Kayo'y may dapat maghumanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karapatang panahon? Mapalad ang aliping iyong kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang alipin, lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing. At ang aliping nakalaan ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian niya. Darating ang Panginoon na aliping yaon ng araw ng hindi niya inaasahan at sa oras ng hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ay gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaan na parusa, at binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y mapaningas na ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanan babae at manugang na babae. May isang bautismo pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Sinasabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Bakit hindi ninyo
siyahan kung alin ang matuwid. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nasasakdal habang may panahon. Baka kalat ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit, at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipaahayag ang aking banal na salita upang ang lahat ng makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. Ang unang tipan ay may tuntunin ng pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Ang ikalawa na may kabilang ng pangalawang tabing at tinawag ng dakong kabanal-banalan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakilalam naroon ng Diyos, nalililiman ng kanilang pakpak at luklukan ng habag, ngunit ito'y hindi namin ipaliliwanag na isa-isa sa ngayon. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang unay tinawag ng dakong kabanal-banalan. Naroon ang liwanag, ang hapag, at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Naroon ang mga altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan, kapwa balot ng ginto, nasa loob ng kaban at ang sisidlang ginto na may lamang mana, ang nagdahop tungkod ni Aaron, at ang mga tapyas na bato na kinatititikan ng tipan. Gayon ang pagkakaayos ng loob ng todo kanilang sambahan at ang mga sarsidote ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging dakilang sarsidote ang nakapapasok sa ikalawang bahagi. At minsan lamang sa isang taon, siya'y may dalang dugo na inihahandog ng Diyos dahil sa kasalanan niya at ng mga tao kasalanang nagawa nila nang hindi nalalaman. Anino lamang ang mga iyon at ang ipinahihiwatig nila'y ang panahong kasalukuyan. Ang mga kaloob at mga ahing inihahandog doon na hindi nagpapabanal sa sumasamba. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang sarsidote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahayan lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao alalaong bagay. Wala sa sanlibutan ito.
Sa gayong kaayusan, maliwanag na ipinahihiwatig ng Espiritu Santo na ang daang patungo sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang mayroon pang unang bahagi. Ang ginagawa nilang ito'y nauuko lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alintuntunin panlabas na umiiral hanggat di binabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyon ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng kambing at mga toro at ang abo na dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Si Kristo ang tagapamamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ng paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala sa kanyang ipinangako. Sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya at nakakabisa lamang kung siya'y patay na. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay iniaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso, isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Ipinahayag ni Moises ang mga tao ang bawat tuntunin sa kautusan. Pagkatapos, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing, dugong may kahalong tubig, isinawsaw niya rito. Ang pulang lana at sanga ng insompo at winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Winisikan din niya ng dugo ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ang mga bagay sa sambahayang ito ng larawan ng mga nasa langit ay kinakailangan linisin sa pamamagitan ng ganitong ahin. Ngunit higit na mabubuting ahin ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahayan na nasa langit. Kasabay nito, kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipang ibinigay ng Diyos at ipinatutupad sa inyo. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi siya si isang dakong banal na ginawa ng tao, larawang lamang ng tunay kundi sa langit, at ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang sarsadote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop, ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iyan ay sapat na. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kundi gayon, kailangan sana siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan.
Subalit, minsan lamang siyang nagpakita ngayon matapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan. Sa pamamagitan ng ahing kanyang inihandog. Gayon din naman si Kristo minsang inihandog bilang ahin upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo nabubuhay at kung tayo sa makabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo at ang ating Ama ko sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po Ama sa magandang umaga. Maraming salamat po Ama sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa araw-araw sa aming pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Pangunahan niyo nawa ang gawain ito. Anumang oras ay darami ang mga taong makakakilala sa inyo. Naway maging ganap at maayon sa inyong kalooban ang gawain ito mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Salamat sa Diyos na buhay na palagi sa araw-araw sa paggabay at pagkilala natin sa dakilang lumikha, ang siyang magpapalaya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Salamat sa Diyos mula ngayon at magpakailanman. Amen.